Nakakalungkot ngang isipin na ang isang lugar na dapat ay ligtas para sa pag-aaral ay naging lugar ng takot at karahasan. Sa mga balita nga na ating napapanood ngayon tungkol sa pamamaril sa paaralan at sa iba pang karahasan, muli tayong pinaaalalahanan kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa ating mga kabataan at mga guro. Bilang magulang, guro at miyembro ng komunidad, may responsibilidad tayong tiyakin na ang paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pagkatuto, paghubog ng pangarap at pagninang ng magandang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng seguridad, pag-iingat at mga programa ng paaralan, may isang bagay na hindi dapat mawala: ang pagkakaroon ng Diyos sa buhay ng ating mga kabataan. Maraming problema sa lipunan ang nagsisimula sa pusong nasugatan, naliligaw o nawawalan ng pag-asa. At bagamat mahalaga ang edukasyon, disiplina at gabay ng pamilya, tanging ang Diyos lamang ang tunay na makapagbabago ng puso ng tao. Sabi sa salita ng Panginoon, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko ang inyong pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman." Kaya habang itinuturo natin ang matematika, agham at iba pang asignatura, huwag nating kalimutang ituro rin ang mga pagpapahalaga at ang salita ng Diyos. Sapagkat ang isang pusong nabago ni Kristo ay may kakayahang magmahal, magpatawad at mamuhay ng may takot sa Diyos. Ipanalangin natin ang ating mga paaralan, mga guro, mga magulang, at lalo na ang ating mga kabataan. Naway hindi takot ang maghari sa kanilang puso, kundi pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang isang tao ay natagpuan si Kristo. Kaya patuloy tayong lumapit sa Panginoon at ilagak natin sa panalangin ang lahat ng mga kabataan, sapagkat sila ang secret weapon ng Lord in these end times. To God be the glory and the shalom.